Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo dito pong device guys, no. So itong pong device nito guys ay ITEL device guys, no. So ito guys yung likod niya guys. So designed by ITEL Power guys. So yung issue guys ng pong device nito guys ay nabasa ito guys, no. Yan. So hindi natin siya ipa-power guys. So ang gagawin natin dito guys ay i-check natin kung goods pa guys yung motherboard nito. So para mabuksan natin ito guys, una natin gagawin guys, tanggalin natin guys yung SIM tray nito guys, no. Tapos dito tayo dadaan guys sa likuran niya guys, no. So hindi tayo pwede makadirect dito guys sa ano niya. Dito guys sa gitna niya guys, no. Dito guys. Meron kasi siya ditong bolts guys sa loob guys. Kailangan natin tanggalin muna ito guys yung cover na ito guys, no. Yan. Para matanggal natin guys yung mga bolts niya guys. So sunod natin gagawin guys ay kailangan natin dito guys gumamit guys ng heat gun natin guys, no. Or pwede yung gumamit guys ng electronic liquid yung guys, no, kapag wala kayong heat gun guys. Kung wala naman kayong heat gun, pwede yung gumamit guys ng electronic liquid nyo guys. Yan. So sa ating guys, yung gagamitin natin dito guys ay heat gun guys, no, para mabilis tayo guys. So check natin guys yung motherboard nito guys kung goods pa guys. Nabasa kasi ito guys, no. Yan. So hindi natin panda rin. So bubuksan na natin. So palambutin na natin guys yung adhesive glue ni guys, no. Yan. So simulan natin. Yan. So para mabuksan natin dito guys ay kailangan natin gumamit dito guys ng pang opening tools natin guys, no. Yan. So kapag wala kayong ganito guys, pwede kayong gumamit guys ng ito guys. Yan. So dandaan kayo dito guys, no. Pwedeng merong ano dito guys, basic connector guys ng fingerprint sensor ni guys. So kapag natamaan natin yan guys, pwedeng ma-disable guys yung fingerprint sensor niya guys, no. So mawawalan siya guys ng fingerprint sensor guys yung phone device nito guys. Yan. So malambot na lang siya guys, no. Nagamitan kasi natin siya guys ng heat gun guys, no. Yan. So ayan siya guys, so nabuksan natin, so dandahan natin guys. So check natin guys, no, kung goods pa guys yung motherboard guys ng phone device nito. So gamitan na natin guys ng electronic liquid natin. Yan, so nabuksan na natin guys. So dandahan natin. So parang nabuksan na ito guys, no. Hindi na guys hindi na stuck guys yung glue nito guys. Yan. So ito guys yung loob guys ng ITEL na ito guys, no. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys, kapag ito guys ay natamaan natin ito guys, possible guys na pwedeng maputol guys yung basic connector guys ng phone device nito guys, no. Yan. So nabuksan na ito guys yung phone device nito guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys yung lahat guys ng mga bolts nito. Ang gagawin kasi natin dito guys ay titest natin guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. So kulang na guys ng bolts ito guys, no. Yan. So dito guys sa baba ay kulang rin guys ng bolts. So tanggalin na natin to para mabuksan na natin guys. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga balls na guys. Sunod natin guys ay bubuksan na natin to guys, no. Yan.
So, simulan natin. So, para mabuksan natin to guys, pwede kayong gumamit guys ng pang-opening tools nyo guys, no? Or pwede kayong gumamit guys ng kuko nyo guys. Yan. So, sa akin guys, kuko lang guys yung gagamitin guys. So, ayan siya guys, no? Yan. So, hindi na nakasalpak guys yung EPC connector nito guys, no? Yan. So, check natin guys yung ano niya, motherboard niya. So, makita niyo guys, basa. So, tanggalin natin guys yung battery niya. Yan. So, tanggalin natin lahat guys ng connection nito guys. I-check natin guys, no? Yan. So, nabuksan na pala talaga ito guys. So, check natin guys, no? Yung continuity nito guys. So, yun lang. Meron na siyang ano dito guys. Meron siya ditong mga putol guys na linya guys sa LCD niya guys, no? Yan. So, meron ng itim dito guys. So, possible guys na may tama ito guys yung EPC connector nito guys, no? Ng LCD na ito guys. Focus natin. Yan. So, kung makita nyo guys, meron na siyang ano dito guys. May mga linya dito guys na nagkaroon guys ng corrosion guys, no? So, linisan naman natin ito guys. So, gamit tayo dito guys ng electronic liquid natin. So, nabasa siya guys, no? Nabasa na siya tapos binuksan dito guys. So, meron natanggal dito guys na mga components guys. So, check natin guys yung board nito guys, no? Subukan natin guys. I-check guys yung motherboard niya. Gamit guys yung digital multimeter natin. So, continuity muna tayo guys. Subukan natin. So, positive sa positive tayo guys, no? Negative sa negative guys. Yan. So, dapat tutunog siya guys, no? So, kapag balik na rin natin, so, dapat di siya tutunog guys, no? Yan. So, tumunog siya guys. So, possible guys na merong tama guys yung board nito guys. Yan. So, may shorty dito guys, no? So, shorty dito guys yung motherboard nito guys, no? At nagalaw na ito guys yung board nito guys. Yan. Kung makita nyo guys, natanggal na dito guys yung mga components niya. Yan. So, chinek lang natin ito guys, no? Kung goods guys yung motherboard guys ng phone device na ito guys. Yan. So, ganun lang kung paano natin guys ma-test guys yung motherboard guys ng phone device natin guys. Yan. So, ito guys ay shorted na ito guys. Yan. So, gagawin pa natin ito guys ng paraan guys, no? So, ganun mag-test guys, no? Kung paano natin malaman guys na shorted guys yung motherboard guys ng phone device na ito guys. Yan. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.